This is the word of the Lord. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. For their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them into Tarshish, away from the presence of the Lord. Tuloy natin, verse 4. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God, and they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship, and had lain down and was fast asleep. So the captain came and said to him, What do you mean, you sleeper? Arise and call out to your God. Perhaps the God will give a thought to us that we may not perish. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. Sound test. Nung nakaraang taon, 2025, ano yung mga pinagawa sa iyo ng Diyos o mga inutos sa iyo ng Diyos tapos hindi mo ginawa? Nakaraang taon, ano yung mga pinagawa sa iyo ng Diyos at pagkatapos ay hindi mo ginawa? Whether nagbabasa ka ng Bible, you're doing your Bible reading, nakikipag-fellowship ka sa mga kapatiran, na intindihan mo na mayroon kang dapat gawin na ipinapagawa ng Panginoon, o kaya naman sa pangangaral ng salita, naintindihan mo na mayroong pinapagawa sa iyo yung Panginoon. God has been prompting you, but you give yourself and God excuses. Meron ka bang mga karanasan na ganito? Naranasan mo ba ito sa nakaraang taon na binigyan mo ng dahilan ang Diyos, sa Diyos at sa sarili mo kung bakit hindi mo siya dapat sundin? Kung bakit hindi mo siya dapat i-obey? At sa pangangaral natin sa Book of Jonah, sa series natin, ito ay tungkol sa isang propeta ng Diyos na pareho yung ginawa. May inutos yung Diyos kay Jonah, merong ipinagawa na misyon ang Panginoon sa propetang ito, pero hindi niya ito ginawa. At dito sa Jonah chapter 1 verse 1 to 3, yung panggagalingan ng unang sermon natin dito. Dinescribe ng Book of Jonah yung city ng Nineveh. At dinescribe ito bilang a great city. Isa itong dakila na syudad. Ibig sabihin nito, ito'y malaki, totoong malaki. At ganun din, malaki yung kanyang pagbagsak sa kanyang moralidad. Malaki yung pagkakasala niya sa harapan ng Panginoon. Ang Nineveh ay capital ng Assyria, kaaway ng Israel, notorious sa kanyang kasamaan, brutalidad, violence, sa kanyang pagiging cruel. At inutusan ng Diyos si Jonah para pumunta doon. At inutusan ng Diyos si Jonah para pumunta doon para mangaral ng pagsisisi. God called Jonah to that great city, Nineveh, to call them to repentance. Tinatawag niya, gusto ng Diyos na tawagin niya yung Nineveh at mangaral laban sa mga kasalanan nila. At marami sa mga propeta sa New Testament, whether major prophets or minor prophets, ang pinaka-main point nila ay kung ano yung message. Kunyari, binasa nyo yung Jeremiah, yung Isaiah, binasa nyo maging minor prophets. No? Pag binasa natin yung mga yon, ang major point ay ano yung message ng Diyos through the prophet.
Pero ang Book of Jonah ay more than the message. Ang pinaka-main point, pinaka-pinagtutuunan dito ay yung propeta mismo. More than sa pinapasabi sa kanya, ano yung kwento ng propetang ito? Anong ginawa niya nung prophet na si Jonah? This book is less about the message of the prophet, more about the prophet. Tungkol ito, kinuwento ano yung ginawa nitong propetang ito. Mula chapter 1 hanggang chapter 4, nakatutok yung camera doon sa mensahero. Anong ginawa niya nung inutusan siya? Anong nangyari sa kanya pagkatapos siyang inutusan? Anong nangyari? Bakit bumalik siya at sinunod niya yung Panginoon? At nung nakapangaral na siya, anong ginawa niya? Natuwa ba siya sa pagsisisi ng Nineveh o hindi? Nakatutok yung camera doon sa propeta mismo. But we would also say this is more about the God of the prophet. No? Yung Diyos ng propetang ito. Yung nag-utos doon kay Jonah. Itinuturo ng Book of Jonah kung sino yung Diyos in contrast doon sa prophet na yon. We will see Jonah here in a negative light. We will see the prophet of God in his weakness, in his sins, and in his disobedience. At yan ay malinaw na bibigyan ng contrast. Sino yung Diyos? Na hindi katulad ng propetang ito. Kaya yan yung mensahe natin, the command of evangelism comes from the evangelistic God. Ang Panginoon na hindi katulad ni Jonah. Yung Diyos mismo, yung nag-utos para magmisyon, para mag-ebanghelyo. Hindi katulad ng karakter ni Jonah na mapapansin natin, mababasa natin, ma-observe natin dito, na siya mismo yung tumatalikod doon sa pag-ebanghelyo na gustong gawin ng Panginoon. Muli, balikan natin, sino ba yung mga Ninevites? Sino ba itong mga Ninevites na ito? Itong mga Ninevites, ito yung sobrang sasama. Masasamang tao to. Hindi ito mababait, hindi ito isang syudad na punong-puno ng katwiran. They were an evil city. Pansinin nyo sa verse 2. Sabi doon, arise, ng Diyos kay Jonah, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. For, bakit daw? Magpipreach ng repentance? For their evil has come up before me. Sa sobrang sama ng Nineveh, yung kanilang kasamaan ay umabot na sa Diyos. Umabot na sa kalangitan. Nagpaparallel ito doon sa Sodom, sa Genesis 18, verse 20 to 21. Alam natin, very notorious ang Sodom and Gomorrah sa kanyang kasamaan, kaya ginunaw ng Panginoon. Pero yung mismong salitang ginamit sa Sodom ay yung kanilang kasamaan, it goes up to the Lord. Pag meron tayo nababasa na language sa scripture na umaakit sa Panginoon, ibig sabihin may greatness iyon. Sa sobrang sama ng Sodom and Gomorrah, umakit sa Panginoon yung kanilang kasamaan. At ganun din dito. Ibig sabihin, sobrang sama nitong syudad ng Nineveh. Great sila sa kanilang prosperity, pero great din sila sa kanilang wickedness. Sobrang yaman, pero sobrang sama. Sobrang prosperous, pero sobrang immoral. Kaya ang utos ng Diyos kay Jonah, arise, go, and cry out against their sins. Anong inuutos ng Panginoon? Mangaral ka ng pagsisisi para sila ay mapatawad. Mangaral ka ng pagsisisi para sila ay tumalikod sa kasalanan nila. Mangaral ka ng pagsisisi, tinatawag na ating confession, repentance unto life. Evangelical repentance. Isang pagsisisi na nakatingin sa tunay na Diyos, kay Yahweh. Pero anong ginawa ni Jonah? Hindi siya sumunod. Pero inuutos ng Diyos dito ay inline sa kanilang covenant, sa Abrahamic covenant. Yung Abrahamic covenant, kung saan ang galing Israel at nandoon si Jonah, ay inutusan ng Diyos para maging pagpapala sa lahat ng bansa. To be a blessing to all the families of the earth. Maging blessing sa lahat ng bansa at pamilya sa mundo. Ibig sabihin,
Trabaho talaga ng Israel na hikayatin yung ibang mga bansa na sambahin yung tunay na Diyos. Makita nila na yung mga Diyos nyo ay hindi totoo, yung mga Diyos nyo ay idolo, ang tunay na Diyos ay si Yahweh. Yan ay obligasyon ng Israel. At sinong nag-utos rin nun? Diyos. Siya mismo. Ang Diyos ay hindi parokyal. Hindi siya, itong covenant people ko lang na to, tapos wala lang akong pakialam sa iba. Hindi. Yung Diyos mismo na gumawa ng covenant people ng Israel, inutusan niya yung mga nasa covenant people, katulad ni Jonah, para hikayatin yung nasa labas na maging kabilang, na maging manampalataya, na maging nasa loob ng tipan ng biyaya. Ang Panginoon ng Israel ay Panginoon din ng Nineveh. Ang Diyos ng Israel ay tagahatol din sa Nineveh. Ang Diyos ng Israel ay Diyos ng mga Ninevites, pero hindi nila ginagawa yung totoong pananampalataya. God is the God of all things. All people. No? Kahit ang gusto ng Diyos, inutusan niya si Jonah na mag-evangelize. Mag-evangelize ka doon, i-proselytize mo sila. Mag-mission ka doon. Hikayatin mo sila na magsisi sa kanilang kasalanan, sumamba sa tunay na Panginoon. Sila ng mga hindi nasa tipan, sila ng mga punong-puno ng kasamaan. Kaya ang nakikita natin dito, una ay kung sino yung Diyos. Dito sa verse 1 hanggang 3, ang unang-unang dapat natin makita ay hindi si Jonah muna, kundi sino muna yung Diyos. Sino yung nag-utos. And what we see here is a God who has a missionary heart. Isang Diyos na gusto yung salvation ng masasama. Isang Diyos na nagsasabi, gusto ko sila na maligtas. God, our sovereign God, has a missionary heart. Ang Diyos mismo yung gusto na yung mga masasama ay magsisi at tumakbo sa kanilang parusa. It is God who wants them to flee from destruction. Kaya basahin ko sa inyo yung Ezekiel 18, verse 23. Tapos sa New Testament, 2 Peter chapter 3, verse 9. Pakinggan niyo yung Ezekiel 18:23. Sabi ng Diyos, "Have I any pleasure in the death of the wicked? Declares the Lord God, and not rather that he should turn from his evil ways, and live." Sabi mismo ng Diyos through Ezekiel. Natutuwa ba ako kapag napapahamak sila? Natutuwa ba ako kapag napaparusahan itong mga taong ito? Hindi ba gusto ko na tumalikod sila sa kanilang kasalanan at mabuhay sila? Yan yung nakikita natin dito, utos ng Diyos kay Jonah. Dahil gusto niya itong masasamang Ninevites tumalikod sa kasalanan at lumapit sa kanya. 2 Peter chapter 3 verse 9. New Testament. Sabi dito ni Apostle Peter, I quote, "The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." Sinabi mismo dito sa 2 Peter, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Gusto ng Diyos na yung mga pinapangaralan ng pagsisisi ay magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So ang karakter ng Diyos na makikita natin dito, we have a God who is missional. We have a God who wants people to repent. We have a God who loves salvation. Gustong-gusto niya ng kaligtasan para sa mga makasalanan. Sipin mo na lang ang buong Trinidad. Ano yung united work ng banal na Trinidad? Kaligtasan. Ang Diyos Ama, ang nagpadala ng kanyang anak, para saan? Kaligtasan. Ang Diyos Anak, ang nagkatawang tao, isinugo, para saan? Pagsisisi, kaligtasan. At ang banal na Espiritu ay naririyan para saan? Mag-convict sa kasalanan
at magbigay ng buhay para sa kaligtasan. You see, this is our God. Ito yung Diyos natin. Ito yung Diyos ni Jonah na nanatiling Diyos hanggang ngayon. Isang Diyos na gustong-gusto ang kaligtasan ng mga makasalanan. Isang Diyos na naluluwalhati, nag-glorify kapag mayroong mga makasalanan na nagsisisi at naliligtas. Sa harapan ng mga anghel sa langit, ang Diyos ay nasisiyahan. Ipinapamalas niya yung kanyang maluwalhating kasiyahan kapag merong ni isang makasalanan na nagsisi. Compared sa 99 na righteous na hindi naman nagsisisi. Or at least akala nila righteous sila. Masaya ang Diyos sa pagsisisi ng mga makasalanan. Kaya sa librong to, sa Book of Jonah, itinuturo sa atin that there is a God who loves sinners for their salvation. Contrasted kay Jonah na ayaw maligtas yung mga makasalanan. The book is telling us, God is not Jonah. Ang Diyos ay hindi katulad ni Jonah. Ang Diyos ay hindi masama katulad ni Jonah. Ang Diyos ay hindi bitter sa kanyang mga kaaway katulad ni Jonah. Ang Diyos ang nagplano ng kaligtasan. Sa kanyang ideya ang kaligtasan. Siya mismo ang nagkaloob ng kaligtasan. Brothers, we have an evangelistic God. Ang Diyos natin ay Diyos na nag-eebanghelyo. Ang Diyos natin ay Diyos ng mga misyonero. Ang Diyos natin ang Diyos ng pagtawag sa pagsisisit kaligtasan. Perhaps narinig nyo na yung kwento nung mga missionaries na they were speared to death. Kasi napanood ko nung bagong Kristiyano ko yung The End of the Spear. Tungkol yun sa mga missionaries, I think 4 or 5 missionaries sila. Pumunta doon sa isang tribo, anong lugar nga ba yun? Auca Village sa jungles ng Ecuador. Sila'y pumunta doon para mag-missions, i-convert sa faith yung mga nasa tribo. Pero pagdating nila, sila ay pinagsisibat. Pinagsisibat hanggang mamatay. Mga lalaki na mga misyonero. At yung asawa ni Jim Elliot, isa sa missionaries na namatay. Yung asawa niya ay si Elizabeth Elliot. Etong si Elizabeth Elliot ay nagkaroon ng opportunity, tinanong siya, would you go back to that village at mag-missions kasama ng iba para sa mga tribo na yon? Ito yung sinabi ni Elizabeth Elliot. Sabi niya, as long as this is what the Lord requires of me, then all else is irrelevant. Siya yung namatayan ng asawa. Pinatay yung asawa niya sa missions. Meron silang anak na babae. At nung tinanong siya kung magmi-mission siya sa lugar na yon, sabi niya, kung ito yung hinihingi sa akin ng Panginoon, irrelevant na ibang bagay. Hindi na importante ibang bagay. Ang importante, ano yung sabi ng Diyos. Ang importante, ano yung hinihingi niya sa akin. As long as this is what the Lord requires of me, then all things are irrelevant. At itong si Elizabeth Elliot ay pumunta doon kasama ang 3-year-old na anak nilang babae at iba pang mga misyonero noong October 1958. At alam nyo ba na nangaligtas yung mga tribo na yon? At yung pumatay sa asawa niya, yun pa later, I think, if I get the story right, nagbaptay sa anak nila. Nung naging mananampalataya siya. But the question is this, bakit niya nasabi yun? Bakit niya nagawa yun? Bakit ito nagawa ng isang Elizabeth Elliot? Dahil bago merong Elizabeth Elliot, meron munang Diyos. Dahil yung pusong ganon ay puso muna ng Diyos. Yung Diyos muna yung may gusto ng kaligtasan sa tribo na yon. Yung Diyos muna yung may gusto ng kaligtasan sa masasama.
bago ito sa mga misyonero. Ang ginagawa lang ng mga misyonero ay gawin kung ano yung nasa puso ng Diyos. Their hearts are being conformed to the heart of God. That's all it is. Yung Diyos ang pinatutungkulan dito. Kung tayo yung mga mananampalataya na, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil yung Diyos na na-offend natin, siya mismo yung Diyos na gusto yung kaligtasan natin. Sipin natin yun. Yung Diyos na na-offend natin, siya yung pinakauna. Walang ibang nauna na may gusto ng salvation natin. Kundi siya. Walang kahit sino. Kahit purihin mo yung Diyos. Kasi siya yung may gusto at napapapurihan sa iyong kaligtasan. Yung Diyos, yung pumunta at nagmisyon sa iyong paganong puso, kinumbinsi at binago yung iyong puso at kaluluwa na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng pagsuway, punong-puno ng pagbali sa kautusan, kinuha niya ang iyong pusong bato at binigyan ka ng pusong laman. Ang Diyos ang kumuha sa iyong kaluluwa na papunta na sa impyerno at dinala ka sa harapan ng krus at ikay nanalig. Yan ang Diyos. Siya yung Diyos na na-offend mo, pero siya yung nagpakahirap at nagpakasakit at trumabaho para sa iyong kapatawaran at sa iyong kaligtasan. Yan yung Diyos na sinasamba mo ngayon. Yan yung Diyos na sinasamba natin. Yan yung nag-iisa at tunay na Diyos ng Biblia. At ngayong taon na to at bawat araw ng buhay mo, ang unang-una nating dapat na magawa ay tignan ng Diyos. That's one of your greatest needs. Ang pinakakailangan mong gawin, kapatid, kailangan mong gawin, mga kaibigan, ay tignan at masdan ng Diyos. Makilala mo siya, tignan mo siya, hangaan mo siya sa kagandahan ng kanyang karakter. At ano yung karakter niya? Isang karakter na punong-puno at gustong-gusto ng kaligtasan. Praise the God of your salvation. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ngayong umaga, you are not yet a believer. Alam mo na hindi ka nananampalataya kay Jesus, ikaw ay bisita, ikaw ay hindi mananampalataya, ikaw ay bata sa harapan natin ngayon. Gusto ng Diyos na maligtas ka. Unbeliever, pakinggan mo ang panawagan sa iyo. Tinatawagan ka ngayon ng Diyos para maligtas ka. Kaya't lumapit ka. Sabihin mo sa Kanya ang lahat ng kasamaan mo at kasalanan mo at maniwala ka na ang krus ay para sa iyo. Huwag mong sabihin sa sarili mo, hindi para sa iba na lang. Sa kanila na lang yung salvation. No, it's for you. Sa'yo. Sa'yo mismo. Ikaw mismo. Maligtas ka ngayon. Hindi mananampalataya. Alam nyo, kapag tumagal na tayo sa pagiging Christian, I know, isa to sa palaging naiisip natin na question o kaya question na nakarating na sa atin. Isa itong apologetical question. At yung tanong na yon ay ganito. Paano yung mga nasa tribo na hindi nakapakinig ng gospel? Paano sila? Paano yung mga nasa liblib na lugar tapos hindi sila nakapakinig ng gospel? Paano sila sa huling araw? Hindi ba sila pwedeng tanggapin ng Diyos? Kasi hindi naman sila nakapakinig ng gospel. Wala silang opportunity to hear the gospel. Sino na sa inyo yung nakapakinig ng ganong tanong? Sino na sa inyo yung nagtanong ng ganon? Pero sinasagot yung tanong na yon ng talata natin. You see, pag narinig natin yun o kahit tinanong natin yun, paano yung unreached? Paano yung salvation nila? Ang sagot, ang problema ay hindi ang Diyos. Ang sagot, ang problema ay yung mga inutusan ng Diyos para pumunta doon. Yung Diyos ay may kagustuhan para sila ay magsisi. Pero yung mga misyonero niya, yung mga inutusan niya, yung mga sinabihan niya, sila yung may ayaw. Kaya pag tinanong tayo ng ganitong tanong, ang wag na wag nating iisipin,
Diyos yung problema. It's not. Read the book of Jonah. Basahin mo yung book of Jonah. Diyos ba yung problema? Diyos ba yung problema sa great city ng Nineveh na pagan? No. Ang problema ay yung propeta. Ang problema ay yung covenant people. Ang problema ay sila na inutusan ng Diyos pero hindi pumunta doon. Kaya pag may nagtatanong sa akin noon, dati, medyo pilosopo pa. Pag tinatanong, may nagtanong sa akin noon na, paano yung mga unreached? Paano yun? Ang nasa isip ko, nasasagutin ko, di pumunta ka doon. Concern na concern mo pala eh. Di ba, concern mo yung salvation nila, go! But Jonah did not go. Ayun yung pangalawa. We have an evangelistic God, pero there is an unevangelistic people. Merong Diyos ng misyon, pero merong mga tao na inutusan niya na magmisyon, pero hindi nagmimisyon. Yung Nineveh, again, ay napakasama. Gusto ng Diyos na mag-repent sila. Pero yung inutusan ng Diyos, si Jonah, ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Ayaw niya. Pero yung question natin, sino ba si Jonah? Bakit niya ayaw mag-preach sa Nineveh? Of course, merong reason yan. Merong dahilan kung bakit ayaw niya. Hindi ito wala lang. No? Si Jonah ay prophet doon sa paghahari ni Jeroboam II. No? Siya ay propeta sa ilalim at sa pamumuno bilang hari ni Jeroboam II. Sa 2 Kings 14 verse 25, mababasa niyo si Jonah na panahon ito na pinagpapala yung Israel, meron silang political expansion, yumayaman, gumaganda yung bayan ng Israel, pero at the same time, yung moralidad nila at yung kanilang pamumuhay bilang covenant people ay bumabagsak. Sipin mo, parang Nineveh rin, no? Yumayaman, pero hindi sumusunod sa Diyos. Ganun yung situation ngayon ng Israel during the time of Jonah sa 2 Kings 14:25. At yung Nineveh ay kaaway na bansa. Kasi yung Nineveh ay part siya ng Assyrian Empire. Yung Assyrian Empire, isa yung imperial power doon sa ancient Near East na threat sa Israel at Judah. Kalaban ito na bansa. Kalaban ito na imperyo. So isipin mo, ito yung sitwasyon ni Jonah, umaayos yung kalagayan namin sa Israel, tapos inuutusan ako ng Diyos na mag-preach sa kalaban namin. Mag-preach ako sa kalaban namin na bansa. So, just to give you a illustration, inutusan, lalo nakasagsagan ng West Philippine Sea na issue. Isipin mo, bigla ka inutusan ng Diyos, pumunta ka sa China, mag-preach ka ng gospel doon. Doon mismo, sa China, kalaban ng bansa natin. Mag-preach ka ng gospel. Ano pa yon? Hindi tamang illustration pa yon. Kasi sa panahon nila, talagang kalaban nilang bansa to. Pwede silang talunin ito, pwede silang wasakin itong bansang ito. So ayaw ni Jonah, bilang Israelita, na yung kaaway nila ay makatanggap ng blessing at mercy ng Diyos. That's it. Ayaw ni Jonah na kaawaan ng Diyos at mapatawad ng Diyos yung mga taong galit siya sa kanila. Kaaway namin to eh. Kalaban namin to. Tapos kaawaan mo, Panginoon. At alam nyo ba, yung pangalang Jonah, ibig sabihin ay kalapate. Ibig sabihin dove. Tapos, anak siya ni Amittai. Ang ibig sabihin ng Amittai ay faithfulness. So isipin nyo, sabi ng mga commentaries, napaka-ironic. Siya na anak ng katapatan ay kumilos bilang hindi tapat. Siya na kalapati, dapat, na pupunta at magbibigay ng kapayapaan, ay tumakbo palayo. Ayaw niya na magbigay ng kapayapaan. It's very ironic. So nung narinig ni Jonah, yung command sa verse 2, arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it. Nung narinig ni Jonah yon, ayaw niya nun. Ayaw niya. Kalaban namin to.
Ayaw namin na maging nasa panig sila ng tunay na Diyos. Yun mismo yung context. Ang ginawa ni Jonah, tumakbo siya palayo. Tinakbuhan niya yung utos ng Diyos. Sipin nyo, garapalan to. Garapalan to. Kasi yung utos sa kanya ng Diyos, verbal yun eh. Talagang propeta siya, talagang narinig niya yung tinig ng Diyos na inuutusan siya. At sa garapalang hindi pagsunod ni Jonah, sabi niya, siguro sa sarili niya lang yun, no, hindi ko gagawin to. Lord, no. Panginoon, hindi. At yung pinuntahan niya ay opposite na direction. Yung Nineveh ay nasa east or northeast, yung Tarshish ay nasa far west. Kabaliktaran. Tinalikuran niya talaga yung utos sa kanya. Ang sinabi sa text natin. But Jonah, verse 3, rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. At alam nyo, yung Tarshish, yan ay dulo ng mundo sa panahon ng Israelites. Sa panahon nito. Kasi wala pa naman silang globo katulad natin ngayon eh. Na alam natin yung buong known world. No? So pag sinabing Tarshish, ito yung dulo ng mundo. Pinakadulo na to. Wala na kayong pupuntahan na mas malayo pa sa Nineveh. This is the end of the world. So si Jonah, hindi lang siya pumunta sa maling daan, tumakbo siya as far as possible. Ganun yung ginawa niya. Tumakbo siya sa pinakamalayong lugar kung saan hindi niya masusunod yung inuutos sa kanya ng Panginoon. He attempted maximum distance from God's command. Tapos, interestingly, sinabi pa dito sa text natin, bakit pa nilagay ito, no? Sabi doon, verse 3, so he paid the fare and went down into it. Ba't nakasulat pa to? Sinabi, very siya, di ba? Parang ordinaryo, di na naman sasabihin na nagbayad siya ng pamasahe. Bakit nakasulat sa Bible, sa Jonah, na nagbayad siya ng pamasahe? Gusto sa ating iparating dito na intentional yung kanyang disobedience. Sinasadya niya ito. Hindi ito, parang spur of the moment. Hindi lang biglang nagkasala siya. Pinag-isipan, pinaghandaan, binayaran. Handa siyang gumastos para hindi masunod yung Diyos. Handa siyang maglabas ng resources niya para hindi niya masunod ang Diyos. Jonah is invested to disobey God. Sa chapter 4, verse 2, yun mismo yung sinabi ni Jonah later on sa chapter 4. Bakit siya pumunta sa Tarshish? Sabi niya dito, this is why I made haste to flee to Tarshish. For I know that you are a gracious God and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Ayaw niyang maligtas yung Nineveh. That's why. Ayokong maligtas itong mga taong to, kaya gagawin ko yung lahat ng paraan para hindi makapag-preach sa kanila ng katotohanan. You see, kapag tinanggihan natin yung panawagan ng Diyos na mag-ebanghelyo sa mga makasalanan, laban ito sa kalooban ng Diyos. Kapag tinanggihan natin yung calling ng Diyos to evangelize, that is against the will of God. Ang Diyos ng lumang tipan ay ang Diyos ng bagong tipan. Sa lumang tipan, ang Diyos ay banal at mapagbiyaya. Sa bagong tipan, ang Diyos ay ang parehong Diyos ng kabanalan at awa. Walang dichotomy. Huwag kayo maniwala na sa Old Testament, galit yung Diyos, holy siya. Sa New Testament, puro love na lang siya at puro mercy. No. We see here in Jonah, a holy God, but a gracious God na tumatawag sa pagsisisi, gusto ng kaligtasan ng mga makasalanan. At yung Diyos na banal at maawain ang nag-utos, mahalin mo ang mga kaaway mo. Love your enemies. Do good to them that hate you. Pray for them who spitefully use you.
At ano ang best way para mahalin yung mga kaaway than to give them Christ? Anong pinakamainam na pagmamahal para sa mga kaaway kung hindi ibigay sa kanila ang Panginoong Hesukristo, ituro sa kanila yung daan ng kaligtasan? Si Jonah ay hindi ignorante. Alam ni Jonah na si Yahweh ay Diyos ng kaligtasan. Pero yung puso ni Jonah ay hindi conform sa puso ng Diyos. Ayaw niya yung kaligtasan ng Ninevites. That's why for us, brothers, huwag mong talikuran, takbuhan yung utos ng Diyos ng pag-ebanghelyo. Maging sa mga pinaka malalalang mga makasalanan. Generally speaking, kahit anong utos ng Diyos, dapat hindi tinatakbuhan. Kahit anong panawagan niya, dapat hindi tinatakbuhan. Pwede kang tumakbo, pero hindi ka pwede magtago sa Diyos. Pwede mong sabihin, hindi ko gagawin to, pero nakikita ka pa rin ng Diyos. Wherever you go, God is there. Generally speaking. Specifically, huwag kang tumakbo sa pag-ebanghelyo. So imagine, isipin mo, sino yung taong pinakagalit ka sa taong yon? Isipin mo, isang tao na, ayokong makita yung pagmumukha nito. Isang tao na galit ka sa taong yon. God commands you to desire their salvation. Yun yung nangyari kay Jonah. Gusto ng Diyos na asamin mo at gustuhin mo maging ang kaligtasan nila at ang eternal nilang kapakanan. The moment na inutusan ka ng Diyos na mag-labor ka para sa salvation ng pamilya mo, hanggang ngayon, utos niya sa iyo yun. Tinakbuhan mo naman yan, inutusan ka pa rin niya. We praise God. No? Sa mga kapatiran na dinadala yung family members nila dito para sa kaligtasan. We praise God para sa mga kapatiran na mga inaaya sa family worship nila, yung kanilang mga pamilya para sa kaligtasan. We praise God para sa mga nananalangin para sa kanilang pamilya para sa kaligtasan. We praise God sa mga labors na ginagawa ng mga mananampalataya dito para sa kanilang pamilya. No? But if you're not one of them, you cannot run away from God. Ang dapat ipanalangin mo sa pamilya mo ay hindi lang kalusugan, kaligtasan. Ang dapat ipanalangin mo sa pamilya mo at i-labor ay hindi lang yung kanilang material na kailangan, kundi kaligtasan. Hindi lang makabanding sila, kundi maligtas sila. Hindi lang makita yung ngiti sa mga labi nila, kundi maligtas sila. The command remains. Hanggang ngayon, hindi inaalis, hindi nakakalimutan ng Diyos yung utos niya sa iyo. And even from your friends, sa iyong mga nakakasalamuha, sabi ni Charles Spurgeon, a person is either a missionary or an impostor. Sabi niya. Spurgeon. Ang isang mananampalataya ay missionary or impostor siya. Kasi walang tunay na mananampalataya na hindi gusto yung kaligtasan ng iba. Walang mananampalataya na hindi gusto yung kaligtasan ng iba. At utos yan ng Diyos. Perhaps, meron kang sarili mong reasons. Iba yung reason mo kay Jonah. No? But we commit the same sin if we run away from evangelism. Napaka-ironic na si Jonah, ayaw niya yung salvation para sa Ninevites, pero siya ilang beses siyang niligtas ng Diyos. Siya mismo ay tagatanggap ng kaligtasan na ayaw niyang ibigay sa iba. Iniisip niya, masama itong mga taong to. Sino si Jonah? Mabuti ba siya? Masunurin ba siya? Matuwid ba siya? Si Jonah ay niligtas mula sa barko. Si Jonah ay niligtas mula sa isda. Si Jonah ay niligtas mula sa kamatayan.
Si Jonah ay nilagay sa covenant people. Paulit-ulit na nililigtas ng Diyos si Jonah, pero ayaw niyang maligtas yung iba. Kung iniisip natin na merong isang tao na napakasama na hindi sila deserving ng salvation, ang unang taong dapat nating isipin na hindi deserving ng salvation ay tayo. Yan yung hindi naisip ni Jonah. Tayo. At ang magmo-motivate sa atin para mag-evangelize ay ang sariwang kamalayan natin ng sarili nating pagsuway at pangangailangan natin ng kaligtasan. Yan ang magmo-motivate sa atin. I need salvation. Isa ako sa kanila. Hindi ako iba sa Ninevites. Perhaps mas malala pa ako sa kanila. At niligtas ako ng Diyos. Ano yung sinabi ni Apostle Paul? Kaya ako niligtas ng Diyos sa 1 Timothy 1:15. Kaya ako niligtas ng Diyos para ipamalas na yung perfect patience niya. Para maisip ng iba, naligtas si Paul, ako rin pwede. Yun ang pinaka-purpose ng gospel. Kung naligtas ang isang Joseph, yung iba pwede rin. Kasi sobrang sama ko. Hindi nyo alam yung nasa isip ko. Ang Diyos ang nakakaalam sa kaibuturan ng kasamaan ng isang mananampalataya at niligtas siya. If I am saved, they can be saved. No matter how worse ang kanilang mga kasalanan. But Jesus Christ is the greater Jonah. Si Jesus ang sumunod sa Ama, mahal ang kaligtasan ng mga makasalanan. That is the Lord Jesus Christ. And brothers, because Christ did not run away to save you, do not run away from evangelism. Hindi ka tinakbuhan ni Jesus. Huwag ka rin tumakbo sa panawagan ng pag-ebanghelyo. Bilang pagtatapos, yung Book of Jonah, kinoconfront tayo ng dalawang klaseng puso. Puso ng Diyos at puso ng kanyang propeta. Hindi tayo inuutusan ng pahina na ito na nakatitig lang, na tumitig lamang kay Jonah. Tinataas ng talata ang mga mata natin para makita natin si Jesus. Si Jesus ang mas mainam na Jonah. Si Jonah tumakbo sa misyon niya. Si Jesus dumiretso sa misyon niya hanggang krus. Si Jonah na ayaw niyang maligtas yung mga makasalanan. Si Jesus, binigay niya yung buhay niya para sa mga makasalanan. Hindi tumakbo si Jesus para sa kaligtasan mo. Kaya huwag ka rin tumakbo sa pagpoproklama sa Kanya. Behold your God. This is your God. Kamanghaan mo ang awa niya. Kamanghaan mo ang puso niya. Kapag nagtanong ang Diyos, whom shall I send? Isa ka dapat sa magtataas ng kamay na magsasabi, here I am, Lord. Send me. Ang ebanghelistikong Diyos ay nagsusugo pa rin ng kanyang mga tao. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa Book of Jonah. Salamat po sa verse 1 to 3 ng iyong banal, hindi nagkakamali, at nagpapahayag ng iyong karakter na katotohanan. O Diyos, patawarin niyo po kami. Dahil kung sa mga panahon na naiisip namin na ayaw mo yung salvation ng iba, patawarin mo kami kasi sinungalingan niyo, no Diyos. Patawarin niyo rin po kami, O Diyos, sa pagtakbo mula sa mga diretsong utos mo. Iligtas mo kami at tulungan mo kaming gustuhin yung kaligtasan ng iba. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ikaw ang Diyos ng misyon. Ikaw ang Diyos ng ebanghelyo. Ikaw ang Diyos ng pag-ebanghelyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.